We are here right now with the starting setter of the Benilde Blazers men's volleyball team, Chris Villanueva. Chris, maraming salamat sa oras. Tingin mo. Chris, tiga saan ka ba at paano nag-start yung volleyball journey mo? Ako po ay taga Lipa, Batangas. Then nag-start po yung journey ko sa volleyball since grade 5 po sa Del sa Lipa. Okay. And may nakita po kaming bola na stuck po sa bubong, parang kinuha lang po namin. Tapos doon po nagdire-diretso, naglaro po kami. Tapos may dumating po na coach ng volleyball. Parang in-invite po kami. Gusto daw po namin i-try na mag-volleyball. Then yun po, doon po nagdire-diretso. So yung bolang na-stuck sa bubong, volleyball yon. Ako po, volleyball. Pero before volleyball, were you playing other sports? Hindi po. So it's always been volleyball. Always volleyball. Okay. So from that moment, tuloy-tuloy na. Ako po, since grade 5 up to now. Now from De La Salle pa, paano ka man na-recruit sa college? Were you just recruited by Benilde or meron ba mga ibang schools na nag-recruit sa'yo or nag-try out ka? Yung una po, parang pandemic po kasi nun. So wala pa pong masyadong open tryout sa mga ibang school. Then yung may kailala po akong coach sa Lipa na former San Beda Main, Menjola. Parang dun po ako unang napunta, nabigyan po ako ng scholarship ng lahat po. Nakapag-stay po ako dun ng 2 weeks. Then, yung former teammate ko po na si Kuya Vince Maglinaw po, na nasa DLSU po ngayon, na graduating na po, parang tinawagan po ako na parang pumunta po ako sa training ng DLSU dahil same coach naman po ang Benilde at saka DLSU na si Coach Arnold, ganyan po. Na parang pinaglaro po ako sa DLSU na parang setter, nag-set po ako sa kanila. Then parang nagustuhan naman po ni Coach Arnold, then in-offeran po ako. Tapos lumiyot po ako ng Benilde. So siguro naisip niya na, baka mas magagamit ka dito sa Benilde at mas aangat yung chances. Nagtiwala lang po sa akin si Coach Arnold na ilagay po dito sa Benilde. So edi nagtuloy-tuloy naman po. May nangyari naman po maganda sa team. Chris, were you always a setter? Yes po, always a setter. Pero one time po nung grade 5 ako, nagstaka po kami. Nung on the point po na ongoing na po yung game, ginawa po akong libero. Okay. Nang game lang po na yun. Tapos setter na po dire-diretso after nung stakaan na yan. Nung grade 6 up to now, setter po. It's always a challenge na pag yung setter hindi masyado katangkaran. And ano ba ang height mo? Height ko po nasa 5'9". 5'9". So is that average height pagdating sa mga setters sa NC? Or would you consider yourself on the smaller side? On the smaller side po. Kasi po ang binabantayan po ng side namin, mga setter, is yung open, yung parang main man po ng kabilang team. Yes. So parang mas lugi po para sa akin na maliit po yung setter. So paano ka nag-a-adjust nun? And I'm not saying that it's a bad thing because historically dito sa Pilipinas, meron tayong mga magagaling na setters na yun nga, hindi naman katangkaran. Like say, on the women's side, Michelle Cobb, Jem Ferrer, na talagang yung mechanics pagdating sa blocking, lalo na si Michelle Cobb, may kita mo talaga, pag nag-bend siya, talagang ang baba, tas aangat, tas halos kasing taas niya, tumalon yung katabi niya na blocker. So, ikaw, how do you, kumbaga, yung diskarte mo as a setter? Sa akin naman po, ano lang po, naikinig lang po ako kina coach kung ano po yung mga tinuturo sa akin, yung pag-timing po sa blockings. And syempre po, kahit hindi man po nakaka-block masyado, ibinabawi ko naman po sa diskarte at saka po sa depensa sa baba. Sino ba mga in-idolize mo na setter growing up? Growing up,
si Kuya Wayne Marco po at saka si Kuya Joshua Reta Marco. Okay. Ano yung nakita mo sa laro ni Wayne at ni Joshua na ina-apply mo na sa sarili mong setting style? Yung sa akin po, yung kay Kuya Wayne Marco po na yung pag-bump po ng kamay, yung once po na, may nakita po kasi isang video niya na break ball na po yung bola, nandito na po sa tuck line. Then, parang may play po siya na B-tres. Kumagat pa rin po yung middle kumagat pa din po yung blocker sa middle. Yun po, doon po ako namangha na ganun po pala yung tamang pagsaset. Yung kay Joshua Reta. Kay Joshua Retomar naman po yung paghabol po sa quick. Yung may ano po siya, may video po siya na nasa perpetual binyan pa po siya na parang yung sa hike. Sinabol po niya sa quicker na break ball na po dito sa may part ng Zone 2, hinabol niya pa po sa big quick. Tsaka po yung mga diskarte po niya na iniiwan lang po yung kamay niya, tapos titik na po agad. Kanino ka pinaka na-challenge? Player tsaka team? Oh, like halimbawa, pag alam mong, halimbawa, setter on the opposing side, pag alam mong ito yung katapat mo na setter, talagang ginaganahan ka na, oy, we have to win this game. Ano po, yung sa Letran po, si Wayne Aranyo. Ayan, si Wayne Aranyo. Gawa po ng same height siguro. Then, yun po, same height. Tapos nakakalaro na din po minsan. And parang if nakakalaro po sa labas, parang siya po yung lagi na nanalo. So, parang doon po ako na-challenge na parang mas kailangan ko pa pong higitan siya. Would you say na may konting rivalry kayong dalawa? Siguro po kasi for me po parang sa height. Yun, sa mga parang doon sa diskarte na lang po kami magkakatalo. Tsaka po siya po ay parang nasa rank 2 as a setter po. Kamusta naman, Chris, yung connection mo with your top 2 scorer, si Rocky tsaka si Jacob? Paano nyo na-develop yung chemistry? And kasi syempre, importante yan na yung mga klase ng set na binibigay mo sa kanila, yung tipong gusto talaga nila para mapalo nila na maayos. Siguro po, nagtitiwala lang po ako sa kanila. Once po naibigay ko, tiwalang-tiwala po ako sa kanila na kaya nilang pumatay. If ever man po na hindi, nandun po kami sa likod ng mga team, naka-support po, naka-coverage po kami. Ano ba tinitake mo na course dito sa Bilild? Tinitig ko po is BSREM, Bachelor of Science in Real Estate Management. Real Estate Management, okay. So if not volleyball, ano sa tingin mo yung gusto mong gawin sa buhay? Siguro yung ano po, yung maging isang licensed broker na din po. Yung kinukuha ko pong course. Magbebenta po ng mga kondo, mga lupa. Para po okay. makatulungan din po sa kanya. Oh, yun yung unang nakaka-ipon ng 1 milyon lalo na pag maraming nabenta Okay. Lastly, Chris, ano yung pinaka-importanting lesson na natutunan mo? Paano nakatulong yung sport na to sa buhay mo, as a person, and of course, having that sport that you can always go back to and play when things aren't going your way mentally in your life? Yung banding po ng team namin. Siguro po yun po yung naging isang magandang lesson po sa akin. Yung parang madami po akong naging kaibigan, madami po akong nakikilalang tao. Parang napapakita ko po yung personality ko sa iba, yung nailalabas ko po kung sino po ako, kung ano po yung tunay kong ugali, yung mga ganun po. Nandun na po yung samahan nyo as a team. Yun po yung isang magandang lesson para sa akin. And yung tiwala po talaga. Yun po talaga yung para sa akin. Alright, well, thank you so much, Chris, for sharing your story, and all the best in your career here in the NCAA and beyond. Thank you so much. Thank you po.